Eto na! Mga minamahal, nagkakabalasahan na nagkakalaglagan na po. So ngayon nga po mga minamahal, kumanta itong dating General Manager PCSO na si Garma. O, sa mga hindi nakakilala, sino si Garma? Si Garma po, mga minamahal, ang dating ex, ang naging chupapi munyenyo, naging jowa bells ni former President Duterte. According yun kay Montulfo. Nung tinanong naman ni Montulfo, bakit si Garma, ang pangit-pangit naman daw, ang sabi ni Duterte, masarap daw basta naka-uniforme. So alam naman po natin na doon pa lang sa siniwalat ni Montulfo, abay kaya'y na-appoint itong si Garma as a general manager ng PCSO dahil ginamit ang kanyang kipay-labush, para makakuha ng appointment sa gobyerno. Ginamit niya yung kanilang relasyon, love and lust. Diba? Para silang may mga personal na interest. Si Digong ang interest yung kipay, si Garma ang interest yung position. Naggamitan silang dalawa. So ngayon nga po guys, kumanta na ang lola ninyo. Nagkakalaglaga na ba mga minamahal? Actually, yung ginawa ni Garma mga minamahal, maganda yun. Yung panibago niyang affidavit. Kasi pwede dito mga minamahal na pwede itong magamit against kay former President Duterte. I mean, pwede talaga itong gamitin ng International Criminal Court sa mga inhumane approach. Diba? Sa mga katarantaduhan niya noong siya ay presidente pa lamang, sa pambababoy niya, pangungupal niya. So, migit kumulang 30,000 Filipino na namatay during the bloody war on drugs. Diba? May manok ba dito, oy? O, ewan ko ba, hindi naman nakalaya yung manok na yan. Mamaya, tutulain natin yan. So, ngayon nga po mga minamahal, meron pong pag-aamin itong si Garma na meron din pong bayaran. So, funded din daw po ang war on drugs, which is hindi na bago. Kasi nireveal na yan ni Kerwin Espinosa. Pero anyway, maganda kasi sinugundamanuhan ni Garma itong naging statement ni Kerwin Espinosa. Ay, Kerwin Espinosa ba yan? Espinido? Hindi, mayroong yun Sino ba yun mga minamahal? Hindi, yung Espinido. Yung dating PNP. Diba, yan, na-reveal niya yan noon mga minamahal. Wait lang, saan na ba yung article na yun? Basahin ko nga lang muna. Espinido. Sorry mga minabal. Iba kasi si Kerwin Espinosa kay Espinido. Si Espinido po yung nauna ding nag-testify na yung war on drugs, kapag naaabot nila yung quota is meron silang reward money. So ang bumibigay noon ay si Bongo. According yan kay Espinido. Pasensya na, hindi Espinosa, Espinido. So anyway, panoodin muna natin tong balita. News 5. Direktang pinangalanan ni dating PCSO General Manager Rowena Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagutos daw sa kanya para pangunahan ng umunoy Davao-style war on drugs sa buong bansa. Ayon kay Garma, meron itong reward system sa mga pulis. Depende kung sino ang mapapatay. Umuhos ang emosyon ni Garma habang binabasa ang kanyang bagong affidavit sa pagdinig ng House Quad Committee. Dahil pa utal-utal at lumuluha, 2 beses binabasa ng mga kongresista kay Garma ang kanyang salaysay. Dito niya siniwalat ang mga utos noon o mga unay utos noon ni dating Pangulong Duterte sa pagpapatupad ng nationwide drug war. On May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model.
Ayon kay Garma, nabanggit niya raw kay Duterte ang upperclassman niyang si Delberto Leonardo na nasa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noon. Inimbitahan daw ni Duterte si Leonardo hanggang sa nabuo ang isang task force. Ayon kay Garma, may ipinatupad noong reward system sa pagpatay ng mga drug suspect na ginaya umano sa Davao Model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. Dagdag pa ni Garma, naglalaro raw sa 20,000 pesos hanggang sa 1,000,000 piso ang natanggap na reward ng mga pulis depende sa level ng mapapatay na drug suspect. Kita nyo yun, oh. Dilima, magsalita ka na. Magkano kaya yung mga ibinigay sa mga high-profile inmates para ikaw ay isukdol at idiin na ikaw ay protector ng droga? So, yan nga po yung sinasabi. Actually, hindi na to nakakagulat, mga minamahal. Takot lang po talaga magsalita yung ibang mga officials dyan dahil nanganganib din ng kanilang buhay once na bumalik sa pwesto ang mga Duterte. Naniniwala pa din naman kasi yung ibang mga opisyalis, mga minamahal, na itong si former President Duterte ay babalik sa pwesto. Pero sa pamamagitan na ng kanyang anak. So kapag nangyari yun, iisa-isahin niya at dudurugin niya yung mga nag-testify against sa kanya. Kaya yung iba takot at play safe pa din na magsalita about nga dito sa katotohanan. So, ni-reveal noon, ito ha mga minamahal, yung funding na yan. Reward for killing drug suspects came from Intel Funds Pogo. Ni-reveal po yan ni Espinido noon mga minamahal na meron pong bayaran diyan sa sa illegal war on drugs. Funded po yan ng Pogo. So, sino po ang nagbibigay ng pera? According kay Espinido, ito po ay si Bongo. Si Bongo po ang nangangasiwa. So, binanggit kanina ni Garma na meron pong siyang kanang kamay, which is si Edelberto. Si Edelberto din po mga minamahal, sangkot din po ito sa madugong war on drugs at minamanmanan din po ito ng ICC. At beside mga minamahal, ito din po yung kakuntsaba ni Garma sa PCSO Syndicate. Diba? Na kung saan pinatay nila itong si Barayuga. According po yan sa nag-testify din sa House Quad Committee. So sa madaling sabi mga minamahal, itong House Quad Committee na to, dito po na-reveal na itong si former President Duterte ay kupal. Sa madaling sabi na lang yan mga minamahal. Natingnan nyo kahit itanggi pa, malaking tao kasi, mahirap talaga kalaban pag malaking tao, madaming pumuprotekta, madaming humaharang, so kailangan talaga siyang litisin. So ngayon nga po, itong affidavit ni Garma is supposedly pwede po itong magamit, at actually magagamit ito against kay former President Duterte. Nung nakausap ko nga po nung nakaraang araw mga minamahal si Trillanes, meron po siyang in-reveal, which is ang sabi ni Trillanes dun nga po sa meeting namin, na itong si Duterte, once na nagbalik daw po sa pwesto, is meron daw pong papatirahin na 200 na congressman. So, natatakot po yung ibang mga congressman na magsalita against sa kanya. Which is, ngayon, dahil nga meron na pong naninindigan, hoping na sana sundan na to, sundutan na po ito ng ibang mga meron pang alam para makamit na natin ang hustisya. So, yun po mga minamahal. No? Grabe, no? Grabe itong si former President Duterte. Awit talaga. Yung kanyang mga itlog talagang sangkot. O, si Bongo, si Bato, tapos siya. Nako, baka hindi natin alam. Baka itong si Padilla, hindi napasok si Padilla. Wala na siya sa administrasyon ni Duterte. But anyway, mga minamahal, yun po.
yung nangyari sa House Quad Committee hearing kagabi. So, meron na pong nangyaring kantahan, which is magandang development po ito. Alam nyo, na-topic na natin yan yung mga nakaraang araw pa. Lately, na-topic na natin yan si Kirone Espinosa, si Espinido, si Bato, si Bongo, yung involvement sa drugs, yung link nila sa Pogo na ginagawa nilang funds, diba? Yung na-topic na natin yan. So, sa madaling sabi, mahaba-haba na yung laban natin, malayo-layo na, at mukhang malapit na ang hustisya. So, yun po mga minamahal, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.